Hello everyone, I'm Leah Selangit and I will discuss you ano ba yung freelancing. This will be the introductory guide, okay? So let's go. Definition muna ng freelancing. Ano nga ba yung freelancing? Okay? So here, freelancing is a form of employment where individual works on a project basis for multiple clients. Maraming nagkakamali na yung freelancing is may isa kang client, pero online. No, it's different. Ang ibig lang sabihin nun is you're doing a work from home setup lang, but still you are nakatali ka pa rin sa 9 to 5 job. Ang pinagkaiba nga lang is nasa bahay ka. Freelancing is kapag project basis ito, then you have multiple clients. But if you are serving one client doing 9 to 5 job, and nasa bahay ka, that's a work from home setup. It's not a freelance job, okay? So, ito yung trabaho na para sa iba, hindi to permanent na naka-employ sa isang company. Freelancer is tayo yung nag-aalok ng ating service sa iba't ibang clients or company batay dun sa kanilang needs or pangangailangan. So, those are the individuals na nag-ask or nag-offer ng service for different projects. Okay? So, ano pa? Freelancer are self-employed and often referred to as independent contractors or consultant. Mabibigyan ko kayo ng isang example. Just kung makikita nyo yung may mga kontrata na nagpapanday. Alam niyo yun, yung nagagawa ng bahay. Kahit sa mga bukid, ganyan. Those are freelance. They're doing freelance and they are freelancer. Kasi yung service na ino-offer nila is yung paggagawa ng bahay. They are not employed. They are self-employed. And they're doing independent contract sa mga client na gusto magpagawa sa kanila ng bahay. Okay? So, ano pa yung mga example kung sa mga digital marketing lang din naman. Okay? First is freelance writer. So, those are the person na nag-aalok ng kanilang service for writing para sa iba't ibang klase ng content tulad ng blog post, articles, at saka marketing copy. Ano pa? Graphic designer. So, they're doing freelance kasi may mga clients na, multiple clients na hindi mo kailangan mag-stick sa client lang na gagawan mo sila ng mga logo, kaya naman infographics, o kaya kahit ano pang visual elements. Next is a web developer. So, may web developer na nakatali sa isang company. So, there are corporate employee. However, pwede kang maging isang freelance web developer if you are developing websites for multiple clients from simple website hanggang sa advanced web application. Pwede yon. Next is yung napaka sikat, which is VA or virtual assistant. So, akala kasi nila VA, lahat ng nag-freelance ay VA. No. Virtual assistant is just a type of freelance job lang din. So, those are people na nagbibigay ng administrative support sa mga clients mula doon sa malayo. Kasi nga, virtual. Hindi nila nakikita, but they're doing administrative support. Ano yung mga administrative support? Pwedeng email management, appointment setting, or kahit ano pa yung mga trabaho ng isang assistant. Next, yung social media manager. So, social media manager naman is kapag ikaw yung nagmamanage ng social media accounts para sa iba't ibang company or clients man yan. This includes the content strategy and planning of social media strategy. Minsan sila din yung nagdi-design, ganyan. May ibang social media manager na marunong din mag-design, doing some content calendar sa Canva, ganyan. And then, ano yung strategy to gain more growth for those clients na organically.
Kasi social media management is more on organic din. Hindi siya paid. So, ano pinagkaiba naman ng social media manager dun sa mga Facebook ads, strategies yan. So, ako, Facebook ads strategies ang tawag sa akin, but since medyo lumawak na yung kaalaman ko, naging senior media buyer na because I'm doing multiple media buying platform or medium, hindi lang FB. So, si Facebook ad strategist is tinutulungan namin yung clients to generate social media presence, sales or leads man yan via ads, via sponsored ads yon. Okay? More in-depth tayo dun sa isa naming course, okay? So, this is just a basic understanding about freelancing. Ano pa yung mga example ng freelancer? Video editor, okay, di ba? Those are professional video editor na nag-edit ng mga short form videos, long form, ano ba, team ng mga very extensive post-production, mga ganun ba, video editors, alam niyo naman na yun. SEO specialist, so you can do SEO din as a freelancer. So, yung SEO is for you to enhance the online visibility ng isang website ng clients. Okay? Again, those are just different types of, different kinds of freelancer and different industries yun. Sa kahit anong industry, pwede yun. Okay? Next, ang kagandahan dito is flexible yung oras. You can have multiple clients and your ano ba masasabi ko dito? Salary or yung revenue na makukuha mo is walang limit. Kasi you can, as long as kaya mo mag-handle ng multiple clients, then walang limit yung matatanggap mong pera, di ba? Or kita, income. Okay, so key characteristics of freelancing. Again, sinabi ko nga, flexibility kasi you have the freedom to choose when and where you work. Kahit nandiyan ka pa sa Starbucks or nasa mga co-working place ba yon na mga computer shop or nandiyan ka lang sa bahay, which is very common. As long you have an online internet connection. Ano pa? Diverse project kasi you can work on variety of projects, gaining diverse experiences. So, if you have one skill, katulad ko, expertise ko is Facebook ads. So, I can handle different projects kahit yung industry pa ng client ay fashion ba yan, health and wellness ba yan, ano ba? More on at leisure, 'di ba? Iba-iba siyang project but still stick lang ako sa isang skill to gain diverse experience. Kasi the more diverse, the more clients or industry na nahahawakan mo, the more diverse experience you are getting. Another one is independence. You have more control over your projects and clients. Kasi self-employed ka eh. So, you have ikaw yung gagawa ng contract, ikaw yung gagawa ng mga invoice, ganon. Ikaw yung magbibigay ng deliverables sa kanila and all. So, difference between freelancing and traditional employment. Ano nga ba yung pinagkaiba nila? So, yung structure ng employment nila is, freelancing is self-employed sila na matatawag yung mga freelancers, while yung traditional employees work under a contract with a single company. So, di ba kapag nasa corporate ka, automatic, ang pasok mo 8 hours. Wari 9 to 5, 8 to 4, I don't know. 8 to 4 yata, mga ganun. 6 to 2, mga ganun ba? Na isa lang yung client mo, hindi ka makakakuha ng iba. Kasi nga, nakatali ka lang sa kanila.
Benefits and taxes. So, freelancers manage their own benefits and taxes unlike traditional employee na si employer na yung magpo-provide ng mga benefits, mag-aayos ng mga SSS. Alam niyo na, paghuhulog sa PhilHealth, sa tax. As a freelancer, ikaw yung mag-aayos. Katulad ko, ako yung naghuhulog ng SS ko, PhilHealth ko, Pag-ibig, nag-aayos ng taxes ko. Sa mga BIR na yan. Kasi nga, soloista ka. You're self-employed. So, yung stability and versus variety. So, itong characteristic nito is, for the traditional employment, of course, they offer stability. Kasi nga, pwedeng tumagal ka ng 2 to 10 years. Basta ma-regular ka, di ba? Habang buhay, pwede ka nandun. Offer stability. Kasi stable. Maliban na lang kung magkaroon ng bankruptcy yung company. So, mali-lay off. Kailangan ma-lay off, ganyan. While freelancing provides variety in project. As in, marami. Maraming pwedeng ngayong buwan na to, may 3 akong client, natapos na like yung project namin or yung contract namin for 3 months lang, o kaya hindi na nag-renew yung client. So, the other month, lang, 2 lang yung client ko. Maliban na lang kung kukuha ulit ako ng panibago. Depende dun sa akin. So, there's a variety in projects. So, here's the advantages of freelancing. So, yan, flexibility. Umpisahan natin sa flexibility. So, the work hours have the flexibility to set their own work hours. Okay? Since you are a freelancer, you might, makakakilala ka ng mga clients na super flexible. Like, kahit taga-US pa yan, pwede mong gawin yung trabaho mo ng umaga kasi they're flexible enough na lang sa kanila. As long as kaya mong gawin yung trabaho and nasasubmit mo yung mga projects na yon on time, regardless kung kailangan ka mag-start or magtrabaho lang. Katulad ko, meron lang akong client na taga-US pero since FB Ads nga yung aking ino-offer, anytime ko pwede i-check. As long as available ako ng umaga, so hapon sa kanila or bandang gabi na, pag nag-chat sila, gising ako. Pero kung gabi sa akin, hindi ako makapag-reply. Alam na nila yon. So, location naman is independence dun sa kung saan ka magtatrabaho. Ako, minsan, ginagawa ko, dinadala ko lang yung laptop ko. Kuwari, pupunta ako ng SS, may aayusin o kaya magpapa-PMS, mag-aayos ng kung anik-anik. Dinadala ko lang yung laptop ko. As long as may internet, goods. Possible din kung saan ako pwedeng magtrabaho. So, kumbaga, it's providing a lifestyle of your choice. Ikaw bahala. Next, independence. So, project selection, ikaw ang bahala kung ano yung mga projects, industry, or kung ano man yan, na align doon sa skill mo and interest yung tatanggapin mong client. Katulad ko, since marami na nga ako naging experience, no, ako na yung mimili. Pero noon, nung nag-start ako, syempre, hindi ako choosy. Like, kahit anong dumating sa akin na pagkakataon, ginagrab ko talaga. Kahit hindi pa masyadong aligned yun sa interest ko. Wari, ibang more on fashion yung gusto ko sana, pero yung dumadating sa akin is more on health and wellness na project. So, i-grab ko pa din yun. Kasi it's an opportunity and magkakaroon ako ng experience at least doon, di ba? So, yun. Client relationship. So, you have direct communication, fosters independence in decision making. So, as a freelancer, may direct relationship. Katulad ko, nag-message kami sa WhatsApp. May iba namang client na sa Slack kami nagko-communicate, nag-update, ganyan. Sa iba naman, mas gusto email. So, sa email, ako nakikipag-communicate sa kanila. Next, diverse opportunity. So,
May varied projects. So, you can engage in a wide range of project across different industry. Yun nga, sinasabi ko kanina, kung anik-anik na yung industry na nakuha ko. Tagal ko na rin nag-freelance, which is magpa 5 years na rin. Global reach, work with clients from around the world for diverse experiences. So, yung mga clients na nakukuha ko is taga-US, Australia, New Zealand. So, yun, 3 lang. And, which is good kasi, alam mo yung parang nagiging culture na rin nila. Katulad noong Australian client, alam ko kung kailan merong mga, ano ba, holiday sa kanila, ganun. So, at least, iba-iba din yung market na natatarget namin because of my service nga, FB ads. So, natututo ako. Sa New Zealand pala, ganito yung madalas na nagwo-work na product, ganyan. O kaya sa US, sa US pala ang mas mabenta is ganito. Ganun ba? So, you have diverse experiences dahil nga dito. Okay. Getting started na tayo. First, you have to identify skills. Anong gagawin mo to identify your skill na pasok sa banga? Mag-assess ka ng sarili. Recognize your skill, both hard and soft, through self-reflection. Example, when I started 2019, hindi ko nga alam yung freelance, no? But still, inassess ko yung sarili ko. Saan ba ako magaling? Ano ba yung passion ko or kung ano yung alam ko? That time, mahilig kasi ako sa mga, alam niyo na pag design, hindi pa usang Canva, nagpo-Photoshop pa lang kami. So, sabi ko, why not do graphic designing? So, nagtingin-tingin ako sa Upwork and nakakita naman ako ng client. Since project basis nga, pagkatapos ng project, natapos ko na lahat ng mga ni-edit. So, walin. I found myself na struggling sa graphic designing dahil nga medyo maliit yung kinikita ko. Or siguro dahil hindi pa naho-hone yung aking skill dahil nga simple or basic Photoshop lang na ang nagagawa ko. Hindi pa ako talaga marunong. Ano lang, simple lang as in. Buti nga nakakatanggap ako ng project nun eh. Hanggang sa na kita ko yung sa market relevance. Evaluate natin yung demand ng skill in the freelance market. Nag-search ako online. Sabi ko, ano ba yung highest paying freelance skill ngayon dito sa Pilipinas or kahit saan mang bansa. And lumabas yung nga sa digital marketing. Sabi ko, hindi ko alam yung digital marketing. And then, nakita ko yung Facebook ads. So, si digital marketing kasi is medyo broad siya. So, sabi ko, kung Facebook ads, nakikita ko na siya sa sa Facebook. As in, may nakikita akong mga course. So, lahat nung nakuha kong sahod from the graphic designing, yun yung pinabili ko ng course. Which is super mahal pa nun. Nasa 15K. So, buti na lang, sale siya. So, 8,000. 8,000 nakuha ko siya. So, ganun yung ginawa ko. First self-assessment pag hindi ka pa sigurado. Pero, mas maganda kung mag-research ka na kung ano ba yung mga in-demand skill. Katulad ng nabanggit ko kanina. Uso yan, yung mga SEO specialist, social media manager, mga virtual assistant, web dev, freelance writer, alam niyo na, mga copywriter, ganun. So, next. Once may skill ka ng let's say, kunwari ay Facebook ads napili mo na skill. Then, nag-aral ka na, nakakita ka ng course na okay. Ano yung niche na pipiliin mo? So, here, specialization benefit. Stand out by focusing on a specific industry or skill set. So, yung niche na napili ko, since advertising nga yung naano ko, dahil parang maganda yung advertising kasi, syempre, kung ang mga client naghahanap ng para mapabilis yung pagbenta nila, i-ads mo, 'di ba?
So, ang napili ko is FB ads, Facebook ads. And since inaral ko nga siya, ang pinili ko noon ay fashion. Dahil, wala lang, feeling ko mas madali lang siyang ibenta. And that time, after kong training, mga 1-month training yun, nakakuha ko ng client sa online jobs, which is sakto kasi fashion siya, panlalaki, like mga t-shirt, hoodies, mga ganyan. Pero okay na rin ka ako, parang madali lang naman yun. Pero eme lang kasi I'm still starting, 'di ba? Hindi ko pa naman alam kung ano yung nangyayari talaga sa tunay na buhay. Sano pa tayo banu, alam niyo yun. Next, targeted marketing. Tailor your marketing efforts to a specific audience. So, ayun nga, kung ikaw naman ay graphic designer, ano bang audience yung target mo? Pwedeng ang target mo is mga freelancer din na wala ng panahon para mag-edit ng kanilang mga graphics, mga social media contents, or kung ano man yan, logo. Pwedeng offeran mo yung lahat ng mga freelancers. O kaya naman ang target market mo ay mga nagpo-podcast. So, or YouTubers. Pwede yun, niche. Yun yung niche mo. Ano pa ba? Kung ikaw naman ay social media manager, pwede kahit ano. Mga nasa health and wellness ba yan? Mga spa. Yung mga nangangailangan ng social media management, alam nyo, busy sila sa buhay nila. You can offer that. So, you can choose a niche based on the demand din. Kung ano ba yung specific audience na gusto mong targetin. So, competitive edge is hone your skills for a competitive advantage in your chosen niche. Kapag kasi nakapili ka na ng isang niche or industry kung ano man yan, and ipinurso mo yon, mas marami kang nakuhang client, mas naging marami yung experience mo doon, na-hone yung skill mo, kaya nagkakaroon ka ng competitive advantage. 'Di ba? Katulad ko, hindi ako in my case, since nga nag-push ako ng FB ads lang, hindi Google ads, hindi TikTok ads, na-hone ko yung skill ko kahit yung mga industry na hinahawakan ko ay iba-iba. At least yung skill na pinush ko is FB ads lang, as in, yun lang. So, anong nangyari? Master ko na yung FB ads. And I have competitive advantage na. Hindi buong advertising isinakop ko na, di ba? Kasi ang hirap din mapagsabay-sabay ng mga yun. So, building a portfolio. Ano ba yung nangyayari kapag nag-build tayo ng portfolio? Nakakapag-showcase tayo ng work sample. So, you have to compile high-quality example of your best work. So, let's say, nakapili ka na ng skill, nakapili ka na rin nung market mo or niche mo na gustong targetin. So, nagkaroon ka na ng client, nagkaroon ka na ng result. Lahat ng result na yun, i-compile mo. Pwede mong ilagay sa Canva, nag-edit lang, hanap ka doon ng portfolio or kung ano man. And you can highlight the achievement. So, lagay mo ng context, syempre. Ano ba yung result mo? Para naman may impact yung pagkaka-showcase mo ng portfolio. Kasi, kung puro screenshot lang yan, ano yun? Diba dapat explain mo rin. So, yung sa portfolio nga pala, kasama dito sa course. So, you have the template and very customizable yun. Depende sa like nyo. User-friendly presentation. Create an organized and visually appealing portfolio. Yung, kung hindi man kayo marunong mag-edit, no? Pero, sobrang boring. Katulad ditong presentation ko, ang boring, di ba? White and dark purple. Pero hindi. Kayo ang bahala kung anong design. Next. So, let's do the freelance marketplaces. Saan tayo pwedeng maghanap ng freelance job? Freelance platform muna tayo.
So, may Upwork, may tinatawag na Fiverr. Fiverr ba tawag dyan? Hindi kasi ako, ano dyan. Online jobs, at kung anik-anik pa. LinkedIn meron din. So, hindi ko na to masyadong pero at least magkaroon kayo ng idea kung ano bang meron sa Upwork, anong meron sa online jobs, kasi syempre yun, hanapan yun ng trabaho. So, learn about the process of creating a compelling profile. Once na meron na kayo, nahanap nyo na tong mga to, syempre, create kayo ng profile, di ba? Lagay nyo yung nandun yung skill mo, nandun yung mga clients na naka-work mo na, o tsaka yung portfolio mo, ganyan. Sa Upwork nga pala, merong tinatawag na bidding. So, connects na tinatawag doon na makikipag-bid ka sa kapwa mo freelancer. And, kaya hindi ako masyadong active sa Upwork is, kailangan mo kasi bayaran yung connect. Which is, though may libre naman, pero kasi, ang laki ng parang, hindi ako masyadong makakuha doon ng client kasi nga, worldwide eh. Ang dami mong kalaban na freelancer. And maubos na yung connect mo. Hindi ka pa rin nare-replyan nung Pero noon, nung nag-start pa lang ako ng 2019, doon ako nakakakuha ng client muna ng graphic design. Tsaka konting FB ads. Pero more on online jobs talaga ako kasi libre doon. As in, walang kang mga bidding. So ano pa? Saan pa tayo makakakuha ng client? Networking. Hindi to yung networking na yung mga scam-scam. Ano lang, networking is you are nakikipag-network ka sa mga kasama mo. Kunwari sa online, sa mga social media friends mo, o kaya naman sa mga kakilala mo lang personally. So, through word of mouth, i-leverage mo yung existing networks for client referral. So, kunwari may mga friends ka dyan na, hoy, baka naman may kilala kang kailangan ng graphic designer. Hoy, baka may kailangan ng web dev, o kaya VA, or social media manager, or FB ads, o kung ano man yung skill mo. And then, magpa-refer ka sa kanila. Ang ginagawa ko, kapag successful yung refer, I will give them a 10% noong aking total contract. So, kunwari, na-close ko yung client na ni-refer noong friend ko ng $800, so 10% sa kanya. O kaya mga 1%. Ikaw, kabahala kung ano man yung magkano yung bonus mo sa kanila or tip. Basta, at least, maganda kasi referred ka ng kakilala mo. Though this is just another way to get clients. Next, social media. Siyempre, online tayo ngayon eh. E di mag-post tayo, punta tayo din sa LinkedIn para may professional networking naman tayo. Dami kasi ng mga CEO, mga may-ari ng mga company, ganyan. So, directly, pwede kang makipag-usap sa kanila. Makikipag-connect ka lang sa kanila, message pa sila, ganyan. At least mga more on professionals yung nandun. So, ano pa, hindi lang naman LinkedIn, may Instagram din, FB, sa TikTok, sa YouTube. Kunwari, punta ka sa isang mga YouTuber na nilook up mo and dun ka mag-post na you are looking for people or client din na nasa industry mo na kailangan ng web dev o kaya graphic designer, you're open for project, you're open for collaboration na this month, ganyan. Kahit saan, so, basta social media. So, sa mga online platform, makikipag-engage ka sa mga community. Di ba may mga FB group naman? Pwedeng sa YouTube nga, may mga community. Kapag nag-comment ka dun, sigurado ang dami dun mga follower ng mismong YouTuber. Diba? So, ano pa? Cold pitching. Cold pitching is kapag nakikipag-connect ka, nagpi-pitch ka dun sa mga client na may tao na hindi mo kilala, cold. As in, wala silang alam tungkol sa'yo. So, how to identify potential client? Mag-research ka muna and target clients who may need your services. Siyempre, do the research first. Ano ba yung industry na
na gusto mong targetin. And then, maghanap ka ng paano mo sila makikita? Saan mo ba sila makikita? Sa Instagram ba? Sa FB ba? Sa YouTube ba sila madalas naglalagi? Sa Twitter ba? Or X? O sa TikTok ba? Next, kapag nahanap mo na sila, alam mo na kung saan sila naglalagi or madalas tumatambay, mag-craft ka na ng effective pitches. Right? Personalized and compelling pitches. For this course, meron tayong mga cold email templates. Meron din tayong DM outreach. So, direct message sa Instagram, LinkedIn, Facebook, wherein you can do cold pitching. So, kasama na to sa course. Anong sunod natin pag nag-pitch tayo? Syempre, you have to follow up. Kailangan mo mag-follow up. Baka naman, isang beses mo lang siya message, then, hindi niya sinin, hindi niya ako na-replyan. Tapos ano na tayo? Isang lungkogin na tayong tao na, wala na, ayoko na, hindi niya ako pinansin. So, of course, you have to follow up. Dahil, nandun yung pera. 'Di ba? Siyempre, may mga tao naman na hindi naman laging available pagka-message mo. Of course, you have to message them ulit. So, let's do and check the setting rates at saka contracts. Ayan. So, rate determination. I-assess mo yung skill and experience mo. Understand the value you bring based on your skill and experience. Next is market research, wherein you need to check the average rate ng similar services in your industry. So, sa FB ads, mag-search ka, ano bang kadalasang rate ng mga nag-FB ads? O kaya naman, kung hindi mo ma-assess yung skill and experience mo, gawin mo muna, mag-search ka muna. Then, dun ka magbase. So, ano yung value-based pricing? Consider pricing based on the unique value you provide to clients. Pag medyo mahirap din tong value-based, no? Kaya yung iba, dito na lang muna sa market research. So, yung contract naman, ano yung importance ng contract? Siyempre, dapat sigurado yung yung nandun sa kontrata, ano ba yung mga services na ibibigay mo or deliverables na bibigay mo kay client para alam nila, 'di ba? Nag-expect sila ng ganito tapos wala pala sa kontrata nyo. So, hindi mo dapat gawin 'yon. Kunwari, FB ads ka. Sa kontrata nyo nakalagay lang magka-create ka ng campaign, mag-strategize ka, and then suddenly nung nag-start na kayo, ina-expect ka pala ni client na maggawa ng mismong creatives or mag-edit ng photo or video nila. Pwede mo sabihin sa kanila, oy, nasa kontrata natin to, hindi yan kasali. 'Di ba? Hindi yan kasali sa babayaran mo. I can accept that. However, dapat may additional fee. Mga ganun. Standard contract elements. So, discuss key elements such as scope, deadline, and payment terms. Kaya nga, dito sa course na to, meron na tayong template ng contract para edit nyo na lang. Ito, workshop na tayo ng rates. Kasi alam ko, marami magtatanong, paano yung sa rate ko, hindi nga ako marunong. Paano kung kapag-search na ako, tapos di ko pa rin alam talaga. Diba? So, ito na, gawin na natin. So, ito yung activity instruction natin. Skill assessment. List 3 key skills you possess relevant to your freelancing services. Diba? Doon naman sa mga sinabi natin kanina, ano ba yung mga skill na gusto mo? Ano yung experience level mo? Mag-scale ka. 1, being beginner. 5, being expert. Market research. Research average rate. Ayun nga, sinabi ko kanina. So, here's the pricing formula. Your experience level multiply by market rate plus skill bonus rate equals the ganyan. So, ito yan, makikita natin dito. Ayan, example. Kunwari, you're doing web design. So, experience level mo 4. Kunwari 4.
Okay? Yung market rate pala ng mga nagwe-web design is $40 per hour. And your skill bonus, kunwari, na-assess mo na $10, halagang $10. Ito yung skill bonus, add a bonus amount based on the uniqueness or high demand for your specific skill. Kung wala ka namang skill bonus, kunwari, feel mo, hindi talaga, kunwari, pang 1 ka lang or beginner, di syempre wala ka namang skill bonus, paano? So, tanggalin mo to. Pero pag feel mo, experiensyadong tao ka na, o sige, dagdagan mo. So, magiging rate mo is 4 times $40 plus 10 is $170. O, diba? Social. Kung ikaw ay super experience talaga, no? So, let's say, kunwari, social media management, then nasa 1 ka. Punta tayo sa, okay? Experience level ng mga nagsa-social media, ikaw, kunwari, 1. Tapos, yung market rate ng social media manager ay mga $15. Kunwari, $15. Tapos, wala ka pang skill bonus kasi 1 nga. So, 1 times $15. Siyempre, equals $15. So, $15 yung magiging per hour mo. Kunwari naman ay 2 yung experience level times 15 equals $30 per hour. So, of course, you have to consider factors such as geographical location, target client budget, and your financial goal when finalizing rates. So, do you think ba na yung $30 for dito sa atin is good na ba yun sa'yo? If you think yes, o di go, $30 tayo. But of course, check mo pa rin, ano ba yung target client budget ni client? Kaya ba niyo yung $30? Baka naman $15 lang muna. Pwede kayo mag-start ng $15 for the first 3 months and then pag pagre-renew na si client, syempre dapat sa contract nyo na once the client renew, adi back na tayo dun sa tunay kong rate which is $30. So, hourly rate calculation ito. Your desired annual income, this is the amount you aim to earn before taxes, annually, or yearly. Billable hours, ito yung estimated number of billable hours you can work in a year. This doesn't include non-billable hours like administrative tasks, marketing, and professional development. So, hourly rate formula will be divide your desired annual income by the estimated billable hours. So, here's the example. Let's say, yung annual income na desired mo, as in yearly nga, is 600,000. This is a gross income, before taxes and deduction. Ano yung billable hours mo? Let's assume na you can work approximately 1,500 billable hours in a year. This account for about 30 billable hours per week. So, parang 30 hours a week ka, yung gusto mong itrabaho lang. Kung 40, ikaw ang bahala. So, ito yung magiging hourly rate mo. 400 pesos per hour. Kung 40 hours a week ka magtatrabaho, gusto mo 9 to 5 job, ikaw, as in 8 hours ka mag-work. Kasi, you have multiple clients. Pwedeng, 600, 1,000, ay hindi mo na. Yung 40 times 50, diba? 2,000. So, kung 600,000 divided by 2,000, 300. Ba't nag-300? Kung 600 pa rin, pero kung tataasan mo, di syempre tataas din yung hourly rate mo. Next. So, in this example, the freelancer would set an hourly rate of 400 pesos to meet their desired annual income. So, kung tataasin mo, 1 million, 1.2, edi lalaki din yun, no? Keep in mind that this rate doesn't account for expenses, mga taxes, or non-billable hours. So,
it's important to factor those into your overall financial planning. If you want to determine a fixed rate, you would follow a similar process, but you would also consider business expense, profit margin, and non-billable. So, ito yon. Example, paano yung fixed monthly rate calculation? Let's say, desired annual income mo is 600,000. Yung expenses mo sa isang taon ay 50,000 kasama ng mga equipment mo, yung mga software na ginagamit mo, subscription, wala nag-subscribe ka sa Canva, di ba? May mga ganun. So, your non-billable hours is assume na you'll spend about 200 hours on non-billable tasks like pakikipag-network, marketing, administration, mga ganyan. So, your profit margin should be add a profit margin of 20% para sa mga unforeseen expenses. So, let's go here. Let's calculate. So, total annual earnings is equal to 600,000 plus yung 50,000 mo plus 0.20 which is the 20% times 600 plus. Ito yung mangyayari. Total annual earnings mo, kasama na yon ay 750,000. So, i-divide natin yung total annual earnings na to by number of months which is 12, diba? So, yung fixed monthly rate mo, pwede kang mag-ask kay client na 62,000 po, 500 yung monthly rate ko. Kapag naman nagtanong sila ng hourly rate, so yun, gawin nyo lang din yung ginawa natin kanina. Okay. So, ano naman yung mga challenges natin or common issues na meron din naman tayong solutions, here in freelancing. So, ayan, addressing loneliness. Tips for combating the potential isolation of freelancing. Kasi, syempre, pag freelancer ka, soloista ka, dito ka lang sa bahay, di ka makapag-gala-gala. Okay, pwede ka naman maggala, pero kasi kapag corporate employee ka, di ba? Sa production, ang daming tao, ang daming, very centralized, ang dami mo kung makikitang tao, dami kang mga ka-team, ganyan. Etong sa atin, syempre, virtual tayo, so, may ka-team man tayo, di ba natin, or virtually lang natin nakaka-zoom, ganyan, nami-meet. So, ano yung solution? Of course, we have to engage in online community and networking events. Ako, ang ginagawa ko, let's say, may nasalihan ako na community ng mga freelancers. Join ako dun. Tapos, nabalitaan ko na meron palang meetup. So, makikipag-meet up ako doon din. Ang sarap kasi makipag-usap dun sa mga like-minded people na alam mong walang tapon yung mga ideas and wala lang, ang sarap. Ako kasi member ako ng Tribe, member din ako ng FB Ads Boss PH kasi ako naman yung founder nun. So, marami akong mga nakikilalang iba't ibang freelancers, nakakausap, ganyan, nami-meet. Ang saya. Ang saya lang makipag-meet. So, once pagkakataon na may mga networking events, join them. Diba? So, another thing is creating a financial buffer. So, paano tayo makapag-establish ng savings to manage variable income? Ano yung solution natin? Diversifying income stream. So, let's explore multiple sources of income. Say, katulad ko. Ako, as a Facebook ad strategist, hindi lang ako basta, ang main source of income ko, of course, is, diba? Babayaran nila ako, kikita ako with multiple clients. However, hindi lang ako stick lang sa ganun. Ano pa yung source of income ko? Syempre, ito. I'm offering my knowledge for a specific price. So, we have a course na halagang 10K, which is very extensive. Extensive as in super advanced niya about Facebook ads. And we have 110 members na doon, na paid members. Another thing is, etong course na to, which is 1.5, kung nag-upgrade ka to get access doon sa ating free digital marketing course na meron akong access, that's 2.5. So, kumbaga,
yung nalalaman mo, i-share mo sa iba, but of course, not for free. Kasi, yung knowledge na natutunan mo it's from the years of experience mo, di ba? Na hindi siya basta lang na na-gain. Dami mong hardship, challenges bago mo na experience yun. And then, i-share mo lang sa kanila without gaining, di ba? As a business-minded people, hindi tayo yung tipong bibigay lang ng free. Though may mga free tayo, but of course, yung mga advance naman, syempre, bigyan mo naman ng price yung sarili mo. So, that's how we can have multiple source of income. So, let's say ikaw na nakikinig nito, ikaw na nag-grab ng opportunity to join this course or buy this course for only 1.5 or 2.5. And then, in 3 years, in 2 years, or in 1 year, kayang-kaya mo na rin mag-share ng ganito sa iba, you can monetize it. Diba? As a freelancer, hindi lang tayo mag-stick sa mga pasahod or nakukuha nating income from the clients. Pwede nating i-monetize yung knowledge natin to help other pa rin na kumita from the clients, na kumita from the knowledge na matututunan nila. So, if you're a web dev, pwede kang and you are very experienced enough naman, and share your knowledge, then you can have a paid webinar sa mga gusto maging web dev. Kung graphic designer ka, ganun din. Virtual assistant, so okay, go ahead. Diba? So that's how we solve the financial buffer. Next, setting boundaries. Paano yung pag-establish ng clear communication and project boundaries? Yun yung solution natin. Of course, yung professional contract natin. Kasi sa kontrata, nandun na lahat. Diba? Lahat na yung in-expect, yung deliverables, yung payment terms. Kaya nga, yung sabi ko example kanina, diba, na kapag paano lang, bigla na lang sabi ng client na, ay, ang i-edit mong video ay mga 10. Pero sa kontrata nyo, 5 lang. Sabi, ay, hindi pwede. You have to set boundaries kasi nandun yung nandun yung inyong deliverables, diba? 5 lang ang yung napag-usapan. So, you have to have a professional contract for that. So, what's the tips for the success? Continuous learning. Stay updated in the industry trends and improve your skills. Ako, kahit alam ko na marunong na ako sa FB ads, dun sa skill ko, I'm still learning. I'm still buying courses din para sa FB ads kasi syempre technology di ba? Ang daming nagbago. So you have to be updated sa mga trends. And hindi pwedeng mapag-iwanan ka. Pag napag-iwanan ka, lagot na. So you have to be updated and improve your skill. O kung gusto mo mag-upskill ka, kunwari FB ads, tapos naisipan ko what if isama ko na rin yung graphic designing? Sige, mag-aaral akong graphic designing. I-invest ko. Kasi it's an investment na kumbaga asset mo yon, hindi siya magiging liability yung pagbili mo ng course. Kaya ka naman bumibili ng course is for additional knowledge. Kasi gusto mong kumita. Hindi naman tayo siguro yung nag-hoard ng mga courses na pagkatapos manood ng isang video, wala na. Diba? Sayang yung pera eh. Doon ako nasasayangan. So, yun. Take the plunge, share your experience, questions, or insights sa comment. Thank you! And hopefully, check nyo yung sumunod na mga videos kasi andun yun ito is very basic lang about freelancing. And go! Fighting!